Magandang araw mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka-kamangha-manghang tanawin sa buong Seville, Spain, ang Plaza de España. Isang lugar na parang hinungot mula sa isang fairy tale, puno ng kasaysayan, arkitektura at kakaibang sining. Kaya samahan niyo ako sa isang malapelikulang paglalakbay dito sa obra maestra ng Seville. Nako, nasira ang view. May stage na nilagay. Ano tayo dito sa may Revolto? Anibal Gonzalez Alvarez Osorio. Ayun siya. Saan siya natingin? Ito ay ang arkitektong si Anibal Gonzalez, ang pangunahing utak sa likod ng disenyo ng Plaza de España. Joke lang. Ayun. Okay, lakad tayo. Ito, may mapa. Medyo tingnan natin. Mapa de la Ciudad. Pangalan ng Ciudad ng Sevilla. Ay mo kayo. Camino. Balik. Sa unang silip pa lang, hahanga ka na agad sa laki at ingranding disenyo ng Plaza de España. Itinayo ito noong 1928 para sa Ibero-American Exposition of 1929 at dinisenyo ng kilalang arkitektong si Anibal Gonzalez. Ang buong plaza ay parang isang malaking palasyo na yumayakap sa iyo dahil ang kabuuang disenyo nito ay hugis kalahating bilog, simbolo ng yakap ng Spain sa mga bansang dating kolonya nito. Ang bawat bahagi ng gusali ay may kakaibang arkitektura, pinaghalong Renaissance Revival at Moorish Revival, o kilala rin bilang Neo-Modihar style. Mapapansin ninyo ang mga arko na may magandang disenyo, ang detalyadong mga tile na puno ng kulay, at ang tore sa pagkabilang dulo na parang bantay ng karian. Hindi nakapagtatakang maraming pelikulang kinunan dito tulad ng Star Wars, Attack of the Clones at Lawrence of Arabia. At ito ang isa sa pinakasikat na parte, ang mga tile alcoves na nakapalibot sa plaza. Mayroong 48 alcoves. Bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang probinsya ng Spain. Gawa ito sa maukulay na ceramic tiles o azulejos, at ang bawat panel ay nagpapakita ng kasaysayan at mahalagang pangyayari ng bawat lugar. Kaya habang naglalakad ka dito, para kang naglilibot sa buong Spain sa loob ng ilang minuto. Mukhang may sumasayaw ng flamenco Punta tayo doon.
Kung minsan, makakita rin kayo ng mga lokal na flamenco dancers dito sa Plaza de España. Talagang binibigyang buhay nila ang lugar. Sumasayaw sila sa ritmo ng tradisyonal na musika ng Andalusia. Kung swerte ka, mapapanood mo sila ng live. Gaya ngayon, tara panoorin natin sila. Ang mga arko at covered walkways sa loob ng gusali ay isa ring magandang spot. Dito mo makikita ang napakagandang kahoy na kesame at detalyadong columns. Hindi lang arkitektura ang bumubuo sa kagandahan ng Plaza de España dito sa Seville. Nasa likod nito ang mga tao nagbigay ng kanilang talino, sining at ambag sa kasaysayan. Unang-una sa listahan ang arkitektong si Aníbal González, ang pangunahing utak sa likod ng disenyo ng Plaza de España. Siya ang lead architect ng Ibero-American Exposition of 1929 at pinili niya ang regional style na pinaghalo ang Renaissance, Baroque at Modéjar o Moorish na arkitektura. Layunin niyang ipakita ang kasaysayan at yaman ng kultura ng Spain sa isang monumental na istruktura. Dahil sa kanyang talento, naging simbolo ng karangyaan at pagiging makasining ng Seville ang plaza. Hindi natapos ni Aníbal González ang proyekto dahil nagbitiw siya noong 1926. Kaya pumasok ang isa pang arkitekto, si Vicente Traver y Tomas. Siya nagpatuloy at nagtapos ng konstruksyon. Isang mahalagang tao rin ng kasaysayan ng Plaza de España ay si Haring Alfonso XIII ng Spain. Siya ang nagbukas ng Ibero-American Exposition of 1929 kung saan itinayo ang plaza bilang sentro ng kaganapan. Ang proyekto ay naging simbolo ng diplomatikong relasyon ng Spain sa mga dating kolonya nito sa Latin America. Huwag din nating kalimutan ang libu-libong manggagawa, pintor at artisano mula sa Seville at Andalusia na nagtrabaho para sa detalyadong ceramic tiles o azulejos. Sila ang gumawa ng 48 makukulay na alcoves na kumakatawan sa bawat probinsya ng Spain. Bagamat hindi na itala ang kanilang mga pangalan, ang kanilang husay at sipag ang nagbigay ng kaluluwa sa Plaza de España.
lang iyan, may makikita kayong kanal na umiikot sa plaza, kaya tinawag din itong The Venice of Seville. May 4 na tulay na tumatawid dito na sumisimbolo sa 4 na sinuunang kaharian ng Spain: Castile, Leon, Aragon, Navarre. Ang mga tulay na ito ay napapalibutan ng napakagandang ceramic tiles. O, tingnan nyo itong dalawang napakataas na tore sa magkabilang dulo ng plaza, para silang mga bantay ng isang palasyo. Ang mga tore na ito ay gawa rin sa detalyadong ladrilyo at ceramic tiles na nagpapakita ng kayamanan ng sining sa Andalusia. Ayos! Wow! Still, it's amazing! Sa laki nito. Wow. Ayun, taas. Nakyat ko kanina. Okay, tawid tayo sa tulay. Tingnan nyo ang tulay, gawa sa napakagandang ceramic tiles na makukulay at may detalyadong disenyo. Pwede rin kayong sumakay ng bangka para sa isa pang kakaibang experience. Ayos! Okay. Mapapansin mo rin ang napakadetalyadong ceramic benches at balustrades na pinalilibutan ng plaza. Ang mga ito ay may iba't ibang disenyo at kulay, gawa ng artisanong taga-Andalusia. Ang kulay asul, dilaw at puting ceramic tiles ay nagpapakita ng yaman ng kulturang Espanyol. Talagang bawat sulok dito ay parang obra maestra. Oviedo, Palencia. Nasulat sa brand. Pontevedra. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang travel vlog na puno ng kwento at kultura. Ayos na. Bye-bye.